Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1091 ng One Piece. Nako, ang dami nating makikita dito kaya samahan nyo ako alamin yan. Pero bago yan, kung mahilig ka sa full chapter, theories at spoilers, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter sa pag-uumpisa ng gera dahil nga si Kizaru ay sumugod na sa isla. Ang mga Marines nga ay naghanda na dahil nga alam nila na hindi nga daw papalampasin ng mga kalaban nila yung pagsugod ni Kizaru. Habang papalapit nga ang mga Marines sa isla ay nakahanda na nga din ang mga pasipista para nga tirain sila ng mga laser beam. Sinabi nga ng ilan sa mga Marines na wag nga daw nilang hahayaan yung mga pasipista na gamitin yung laser beam na yon dahil delikado. Pinaputokan nga nila agad ng mga kanyon ng mga pasipista pero may biglang gumalaw sa ilalim ng mga barko nila. At ito pala yung mga Seabeast ni Vegapunk. Inatake nga ng mga ito yung ilan sa mga barko ng Marines. Gera na talaga to. Pinaputukan nga ng mga Marines yung mga malalaking Seabeast. Umatake na din dito yung bagong admiral na mahaba yung leeg na puro baba. Meron nga itong mechanical arm at tinatake nga nito ng steam knuckle yung isang Seabeast. Napatumba nga nito yung malaking Seabeast. Sumabay na din dito sa pag-atake si Vice Admiral Dal at sinipa nga yung isang pasipista. Unti-unti na ngang gumalaw at umatake yung lahat ng Vice Admirals at sumugod na sa isla. Sa loob ng Labo Stratum kung nasan yung mga bida natin ay pinapanood nga nila yung mga nangyayari sa labas. Nakita nga ni Usopp yung labanan. Napakatindi nga daw ng mga Seabeast at pasipista dahil nga kinakaya nila yung mga Vice Admirals. Sabi naman ni Vegapunk na nagsisimula na daw pala. Pero andun nga daw si Sentomaru sa harap para nga salubungin yung mga yon. Kasama pa nga daw nito yung hukbo ng Mark III pasipista at sigurado daw itong si Vegapunk na matindi yung depensa nila sa isla. Kaya daw pala pinadala agad nila yung tao na yon. Nag-uumpisa na nga daw yung laban sa baba, sabi nga ni Usopp. Sabi naman ni Nami na si Kizaru daw ba yon? Totoo daw pala yung sinasabi ni Stacy na magpapadala ang mga Marines ng Admiral. Sabi naman ni Brook na mukhang babalik daw yung bangungot nila nung sa Baodi. Nangamba na nga si Vegapunk para nga kay Sentomaru dahil napakatindi daw nung kalaban niya. May intindihan nga daw niya kung tatakas nga daw itong si Sentomaru. Eto na, dumating na nga si Kizaru at hinarap si Sentomaru. Sinipa nga nito ng light speed kick at napatalsik nga si Sentomaru. Di pa tapos yan. Pinaulanan pa niya ito ng hiya sa kanino magatama niya. Sinabi na nga lang ni Kizaru na talaga daw palang hindi susuko si Sentomaru. Bumangon naman si Sentomaru doon sa atake ni Kizaru. Patuloy pa din yung atake ni Kizaru. Tumakbo na nga lang si Sentomaru at nagsorry kay Kizaru. Dahil nga daw nangako na daw siya kay Luffy. Kaya pala tumatakbo si Sentomaru dahil hinahanap nga niya yung palakol niya. Sabi nga ni Kizaru ay kailan pa daw kumampi si Sentomaru sa mga pirata. Sinabi na lang ni Sentomaru na may utang na loob nga daw ito kay Vegapunk. Wala daw siyang pakialam kung sino yung kakampihan niya basta makatakas lang daw si Vegapunk. Pagkatapos nun, inatake nga ni Sentomaru si Kizaru ng kanyang malaking palakol. Pero syempre wala lang yun kay Kizaru. At nagkaroon na nga dito ng flashback patungkol kay Sentomaru. Dito nga natin makikita ang batang Sentomaru. Naginulpi nga ang mga malalaking oso o bear. Mukhang ang nag-uusap nga dito ay si Vegapunk at si Kizaru. Dahil nga nakita nila na pinatumba ng isang bata ang napakadaming oso. Naunahan pa nga daw sila nito. Sabi nga ng batang Sentomaru ay may hina nga daw yung mga taong nakatira doon. Ayaw nga daw nito sa mga yon at ayaw niyang bumalik doon sa village. Sabi naman ni Kizaru na pinalayas daw ba siya ng mga tao doon. Sabi naman ni Sentomaru na ang gusto nga lang daw niya ay magtrabaho na may magandang sweldo. Malakas nga daw siya kaya hindi daw siya magugutom basta-basta. Sabi naman ni Vegapunk na pwede daw ba siyang magtanong ano daw ang bibili nito pag nagkaroon na itong si Sentomaru ng maraming pera. Sabi nga ni Sentomaru ay onigiri daw. Natawa nga si Kizaru at si Vegapunk. Sinabi naman ni Vegapunk na o sige daw. Kung ganon, gusto daw ba nito na maging bodyguard niya? Natawa naman si Sentomaru dahil nga magkakaroon na siya ng trabaho. Meron pang flashback dito sila Kizaru at si Sentomaru. Nagpapaturo nga itong batang Sentomaru kay Kizaru kung paano nga daw lumaban para maprotektahan niya si Vegapunk. Dito na din nag-umpisang tawagin ni Sentomaru na uncle si Kizaru. Nagreklamo pa nga ito na bakit daw uncle yung tawag nito sa kanya. Bata pa daw siya, lap trip. Balik tayo sa laban. Sabi nga ni Kizaru na ang cute pa nga daw no ni Sentomaru nung maliit pa to. At tinuro naman daw ni Kizaru ang lahat ng alam niya kay Sentomaru. Kasabay nito ay inatake nga ni Sentomaru ng Ashigara Palm si Kizaru. Bigla na nga lang napasabi si Kizaru na kahit nga daw malakas na si Sentomaru ay hindi din daw basta-basta yung depensa niya. At ayun, nilaser beam na ni Kizaru si Sentomaru at tumalsik ito pababa. Narinig nga yung pagsabog sa labas ng isla. Dahil nga dyan sa pagkatalo ni Sentomaru ay kinuha ni Kizaru yung authority chip at inutusan lahat ng Mark III pasipista. Dahil nga daw sa pagkawala ng malay at pagkatanggal ng dating namumuno ay na-transfer na nga daw ang lahat ng utos kay Kizaru. Nabago na daw ang plano. Protektahan nila ang lahat ng barko ng Marines, patigilin at tatakihin nga daw
daw lahat ng mga seabees. At makikita nga natin dito ang pagsunod ng mga Pacifista Mark III na inatake nga nito lahat ng mga seabees. Nakita nga ito ni Saturn at sinabi nito na sayang daw yung mga seabees pero mas okay daw yung mga Pacifista. I-update nga lang daw siya sa lahat ng mangyayari. Balik tayo sa mga bida natin. Nakita nga ni Usopp na natalo na si Sentomaru. Umiiyak na nga dito si Vegapunk. Sinabi na lang nito na kailangan na daw nilang magmadali at trabahuin na tanggalin yung defense system. Tama daw sabi ni Edison. Sabi naman ni Atlas na hindi daw nila dapat sayangin yung sakripisyo at oras na binigay sa kanila ni Sentomaru. Tinawanan naman sila ni York at sinabi na hindi daw nila mahahak yun. Huwag daw nila kalimutan na isa din siya sa mga Vegapunk. Hinayaan na lang ni Vegapunk si York at sinabi na dalian na daw nila dahil itong si Kizaru ay gawa sa liwanag. Kayang-kaya daw nitong makalagpas doon sa laser barrier. Maya-maya lang daw ay nasa loob na ito. Sumigaw nga dito si Usopp na takot na takot. Ibig sabihin daw nun kahit saan pwede pumunta si Kizaru. Oo daw sabi pa ni Vegapunk. Sabi naman ni Usopp na yung tao daw na yon ay muntik na silang tapusin lahat sa Sabaody. At itong si Kizaru nga ay nakatingin na sa taas at mukhang nakikita niya yung ilan sa mga bida natin. Mukhang babalik nga daw yung mga memories niya at sa mga Straw Hat Pirates. At umalis na nga si Kizaru. Si Lilith naman ay sinabihan na sila Luffy na kapag daw natanggal na yung barrier, aalis na nga daw sila doon agad. Ang gagawin lang naman daw nila ay dalhin yung Sunny sa likod ng isla at magagawa na daw nilang makatakas. Napansin nga nila Bonnie yung lumipad na rocket at tinanong si Lilith kung ano yon. Sinabi nga ni Lilith na emergency siren daw yon. Pero bakit? Wala daw dapat makalagpas doon sa barrier. At ito na, si Kizaru nakalagpas na nga doon sa barrier. Sinabi nga nito na yung power station, ang Punk Records at si York ay yung tatlo daw na yon ay hindi dapat mawala. Sa totoo lang daw ay mas okay daw kung idadagdag nga daw niya yung mga kaibigan niya doon. Pero ang pagbura nga daw kay Vegapunk ang pinaka-mission nila. Makikita nga natin dito si Kizaru na seryoso at handa na talagang tapusin ang lahat ng andon sa isla. Nakita nga ni Usopp si Kizaru na nasa loob na. Ang tagal daw ni Luffy. Sabi naman ni Nami na pabalik na nga daw si Luffy kasama yung iba. Sabi naman ni Brook na hindi daw maganda yung nakikita nila. Bumalik na nga daw dapat si Luffy. Habang abala nga si Vegapunk dito ay may napansin nga si Stacy. Bigla ngang umatake si Lucci para nga patayin si Vegapunk. Pero humarang nga si Stacy at siya yung tinamaan ng atake ni Lucci. Nagulat nga si Vegapunk doon sa nangyari dahil bumagsak bigla si Stacy. Naalarma na si Sanji at kinuha yung bubble gun kay Nami at ginamit yon kay Kaku. Si Kaku naman ay nagulat dahil kinulong siya ni Sanji. Mukhang iniwan na naman daw sa ere ng kaibigan niya. Itong si Kaku, sabi nga ni Sanji. Napansin naman ni Sanji na sinugod ni Zoro si Lucci. Sabi naman ni Zoro na inantay pa daw talaga ni Lucci na magkaroon siya ng kakampi bago niya ilabas yung ugali niya. Sabi naman ni Lucci na lahat daw sila ay tapos na dahil nga siya at si Kizaru ay magkatulong dito. Nainis na si Zoro at sinabi na dapat alam na ni Lucci ngayon na hindi na daw dapat sila minamaliit. Tumalsik nga si Lucci sa lakas ng atake ni Zoro at dinala yung dalawa pababa. Si Kizaru naman ay malapit na sa mga bida natin at nakita nga nito yung Vega Force 1. Dala nga nito yung Sunny. Sabi nga ni Kizaru na kaya daw pala nagtataka siya na wala sa labas yung barko na yon. Itong mga bida natin na sakay ng Vega Force 1 ay nataranta na. Sinabi nga nila Bonnie at Frankie na meron daw admiral doon at tinanong nila si Luffy kung ano daw ang gagawin nila. Pero biglang ang bumaba si Luffy. Nagulat nga si Kizaru dahil biglang ang lumitaw doon si Luffy. Sinabi nga ni Luffy na long time no see daw kay Kizaru at biglang ang sumugod ito. Sinipa nga ni Luffy si Kizaru at ang tindi nung sipa ni Luffy sumasabog yung haki. Gulat na gulat nga si Kizaru dahil nga biglang umatake si Luffy. Napakakulit daw talaga nito. Sabi na lang ni Luffy habang nakangiti ito na 100 beses na daw silang mas malakas ngayon kaysa sa 2 taong nagdaan. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter na naman ang nakita natin. Luffy versus Kizaru. Ito na ang pinakahihintay natin. Makakabawi na sila Luffy dito sa nang bully sa kanila. Abangan natin ang laban ng dalawa na yan sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!